Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy ang kagalagang buhat sa Espiritu Santo na ihatid sa ating lahat ang napakadakila at banal na pagbati sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Sinasabi po sa mga kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, maghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga sa pagpupuri ng lahat ng mga banal sa atin ngayon, ito isang kaluguran natin na patuloy na ihain ng isang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy nating inihahain sa buong sanlibutan at ang napakadakilang pananampalataya na nagbigay sa atin ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya kung papaanong si Kristo, ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, patuloy nating ipaghiyawan sa buong sanlibutan ang pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng Kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Kaya nga, mga kapatid, patuloy natin ikagla na tayo ang bayan na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, malupa ng kanyang pasuran, ang banal na bundok ng Zion na
Hallelujah. Patuloy nga mga kapatid na ang makapangyarihan sa lahat ay patuloy nating ipakilala sa buong sanlibutan. Alleluia, Alleluia. Ipahayag natin mga kapatid. Alleluia. Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Alleluia. Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both the small and great. Alleluia. 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 For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na hari ng lahat ng mga espiritu, ang hari ng kaawaan, ng lahat ng kahawagan, nagagalak ni Panginoon na tunay na pagkakayawan sa buong sanlibutan, ang napakadakilang paghahay ng katwiran na ito'y sa pamamagitan ng pagsampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sinabi ng aming guro na tunay nga sa takdang kapanahunan at ngayon na nga, ang mabubuting balita ay patuloy na mahayag sa buong sanlibutan sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat nagtindig ka ng iyong lingkod, ang iyong tunay na sinugo, upang parangalan ng iyong pangalan at upang ilathala sa buong sanlibutan ang iyong kagandahang loob na maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Kung kaya, Panginoon, ang aming pong pagtitiwala sa lahat ng mga bagay na aming ikikilos, sasalitain, ipapahayag, nagagalak kami na sa banal ng kapangyarihan, itiwala ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman. Lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga followers ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga magulang nating apostol ng Cordero na hindi tayo ihiwalay sa hula ng mga banal na propeta
at sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan, masusumpungan po natin sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 28, Talatang 31, na ang sinasabi po roon, ipangalan ng kaharian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may katapangan at biyaya ng pananampalataya upang matiyak natin ang kaligtasan ng bawat isa na magiging followers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Naunawaan po ba natin yung layunin? Centralized, nationwide, all over the nation? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang Diyos po ang mabuti. Amen po ba? Amen. Amen. Wala nang ibang bubuti pa, kundi ang Panginoon Diyos lang ang mabuti na sumasalangit at sumasalat ng dako ng panig ng silong ng mga langit, maging sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at maging sa kalalim-laliman ng lupa na ating nilalakaran. Ang Diyos lang po ang mabuti. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung ang Diyos ang mabuti sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayong lahat, iahasik natin yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, sa lahat ng may pandinig. Ano magiging balik sa atin? Walang hanggang kagandahang loob at kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na itinataas natin ang gawa ng anak ng tao sa buong sanlibutan upang marinig ito at magkaroon tayong lahat ng pag-asa sa hinaharap na mangyayari na darating sa atin. Kaya mga watchman servant po, yung mga itinagi at itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako ng mga tagalangit at hindi taga-sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kahalili ng takot at kabagabagan nating lahat, pag-asa at kagalakan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Naunawaan po ba natin, nakapaloob sa layunin ng tagapagligtas natin yung nahahayag na katotohanan? May mababasa po ba tayo na lahat nung iniimbitahan ngayong panahon ng kawakasan na ito yung nakalulugod ng paghahain ng pagsamba at paniniwala sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Na tayo po ang magiging pinakatanda rito sa ilalim ng silong ng mga langit na gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng ating mga magulang na apostol ng Kordero, ang tanda ng patotoo na paniniwalaan natin lahat. Maliwanag po ba? Cover tayo sa salvation, kahalili ng takot at pangamba natin sa nangyayari, mga kalamidad na umiikot ang kalamidad sa buong sanlibutan Ang malalakas na lindol, ang malalakas na kalamidad, ang kahirapan, ang kapigatian at kalituhan. So, kahalili kagalakan, kahalili pag-asa, kahalili katiyakan ng lahat ng bagay na pinagsisikapan natin upang makamit natin ang pangako na maging tagapagmana tayo ng lahat, tagapagmana tayo ng ating tagapagligtas na pinagkalooban tayo ng kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang pananampalataya po may patotoong pinaniniwala upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Pinatunayan po ito ng Panginoon Diyos sa lahat ng maraming bansa sa buong mundo nang buhayin magmuli ang ating tagapamagitan na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung pinapahayag natin ang binhi ng patotoo na ang Diyos ang mabuti, ang response natin ng Panginoon Diyos walang hanggang kabutihan din. Amen po ba? Amen. Hindi tayo mananagot sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na binigyan tayo ng selyo na magiging tanda tayo na nagdiriwang tayo na 2 o 3 nagkatipon nasa atin siyang kalagitnaan. Maliwanag po ba? Amen.
May mababasa tayong 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan, tagapagligtas natin dahil siya ang panukala ng ating pinaniniwalaan. Let's say amen po, people of God. Amen. Naunawaan po ba natin na iniahasi ko sa social media, ang Diyos ang mabuti. Kaya mapalad nito ating minamahal ng bansang Pilipinas na may Diyos at Panginoon na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, na nagtatanyag ng nakalulugod na itinanging panahon na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito, na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta at patutuo ng mga banal na apostol ng Kordero ang paniniwala natin bawat isa. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Nagagalap pong gunitain at alalahanin ang nangyaring nasulat sa banal na kasulatan, na sa pamamagitan ng Jesucristo ay dumalaw ang Panginoon Diyos sa madilim na sanlibutan ng lubog. Nagsalita ang Panginoon Diyos. Eto, narinig ba natin yung tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan? Hindi ba nalalang ang langit at lupa? Buhat siya pasimula kung wala doon ang tagapagligtas. Amen po ba? Nakilala niyo ba yung tagapagligtas natin na one true God? Isa lang mo ang may record sa langit. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ang official na nakarecord sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na at ang Panginoon ililika sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion? What is the meaning of Sion? Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos ang mga itinakdang tagapagmana na kasama niyo nung una na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hello, people of God! Do you read me? May lingkod pa ba ng Panginoon Diyos na natitira, na nagbabantay sa muling pagparito ng anak ng tao? Ang paglilingkod po sa Panginoong Jesucristo, may paggalang at katakutan. Naunawaan po natin yung definisyon ng kahariang itinayo sa paniniwala. Kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya. Sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Maliwanag po ba? Yung paggalang, yung pagrespeto, ginagamit po sa paniniwala na ang Diyos ang mabuti. Ngayon, kung gusto natin maging relevant tayo sa kabutihan ng Panginoon Diyos at siya din ang magpapala sa atin ng walang hanggang kabutihan, sapagkat inihahalang natin yung walang hanggang kabutihan niya na ang Diyos ay pag-ibig, nagbigay siya sa atin ng tanda na paniniwalaan natin. Yung buktong na anak na sinenyohan niya. Sinenyohan niya yung buktong na anak na ikinabubuhay natin sa pagdiriwang natin na nagkakasalo-salo tayo sa paniniwala na ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang nakakaalam ng bilang kung tatawagin niya mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ay hindi pag-iisip ng tao. Naunawaan po ba natin na ang Diyos lang ang mabuti? Ngayon, ang banal na bundok ng Zion naghahayag na ang tunay na Diyos natin na mabuti ngayon at magpakailan-kailan pa man at walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang i-response din sa atin kabutihan walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kapag itinatanim natin mabuting balita sa lahat ng may pandinig sa buong sanlibutan sa 7 kontinente, pag itinatanim natin na ang Diyos ay mabuti, mag-aaning tayo ng walang hanggang kabutihan. Amen po ba? Amen. Ito na yung nakalulugod na paghahain ng nakalulugod na pagsamba, pagkilala. Amen po ba? Amen.
Naunawaan po ba natin na kalulugod na pagsamba? May paggalang, may respeto, may takot, may panginginig sa kanyang salita. Kaya pagtanggap ng isang kaharian, hindi magagalaw. Ano pangalan ng kaharian tinanggap natin? Bilang isang mangmang at mahinang katiwala, nadukhang katiwala. Isa lang ang pinaganda na tahanan sa langit, official, Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon ng sinabi kay Propeta Isaias na magaganap at mangyayari. Kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda tayong lahat ng dakong kalalagyan natin upang sa pagparito niya, preparado na yung tahanan natin sa langit. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon siya'y muling babalik upang tayo ipaghanda ng tahanan sa langit. Babalikan niya yung sariling pag-aari niya. Kaya, ang sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Liban doon, wala nang ibang daan, kundi katotohanan ng ihahain nating handog sa pagsamba natin. Amen po ba? Amen. Sinasamba natin ang tunay na Diyos natin sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na Diyos natin buhat sa pasimula ay Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. At tayo namang lahat ay iniimbitahan sa pagdiriwang na inaalala at dinugulita natin yung kamatayan sa krus at muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. At darat lang tayo, nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya na magiging pinakatanda tayo sa lupa, na nagdiriwang tayo na inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Who is the greatest conceptualizer of our faith? Isa lang ang gumawa ng konsepto ng paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Liban doon, wala nang iba. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah sa chapter 43, open the book of Prophet Isaiah. Ako ang may lalang sa inyo. Ako ang Diyos. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon, walang ibang Diyos liban sa akin. Sino ang pipili? Ang Diyos ang mabuti. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen po ba? Amen. Nagagalak, gulitain itong tagubilin na tiniis ng tagapagligtas natin sa pagiging makasalanan natin sa mundo na bilang nakaharap sa social media, nagsisisi sa lahat ng pagkukulang ko at kamali anong nagawa ko sa Panginoon natin. Amen po ba? Amen. Amen. Isang hamak at mangmang na tao lang po yung nakikita nyo sa social media. Pero hindi ako pinagkulang ng Panginoon Diyos bilang watchman servant na naunawaan na po ba natin yung binabasa ko sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 28. Kaya pagtanggap ng isang kaharian, hindi magagalaw. Tignan nyo, yung tinanggap kong kaharian, hindi na magagalaw. Maraming magagalaw na kaharian ngayon. Yung mga tumayo at nagpatiuna sa Panginoong Kristo na inilihim itong hula ng mga banal na propeta. Sabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Malakias, naalala ko yung promise of God kay Prophet Malakias. Ano po? Kung diringgin ng sino man ang aking tinig upang parangalan ang aking pangalan. Naunawaan po natin. Sino man yung nangangaral ngayon? Sino man yung hindi mangangaral ngayon? Kung diringgin natin ang tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo upang parangalan natin siya. Hindi tayo makakaranas na sumpa Do you accept that? The Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Naunawa natin kung paano natin tanggapin yung kapangyarihan ng salita. Nung naririnig natin na maliwanag sa social media yung kapangyarihan ng salita, na mabago ng puso, isip at ala-alat diwa natin, dahil since birth, buhat sa pasimula, nadaya ni Satan ng ina ng lahi ng tao. Napaka-makapangyarihan po ng Diyos natin. Isinuwi mo itong na anak na tinatakan. Open the book of John, chapter 6, verse 27. Pakibasa nga po. Magsigawa kayo
hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Naunawaan po ba natin? Amen. Magsipag-ipon tayo ng pagkain hindi napapanis, hindi mga temporaryong bagay na nabubulok at nasisira at nawawala sa buhay natin. Sino ang naghanda ng pagkain hindi napapanis? Word of God. Ang pagkain hindi napapanis. Amen po ba? Amen. Ang Word of God in the resurrection, ang light of the Word, ang Word of God, ang bread of life. Amen po ba? Ang Word of life, ang Word of God is the key of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, go to heaven. Jesus Christ is the key of our faith, go to heaven. Jesus Christ is the door of our faith in the resurrection, go to heaven. Bundok ng Zion, official, recorded sa heaven. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin, mga tao, ang bundok ng Zion? Yun ho bang pinagharian ni Haring David doon sa Land of Moria? Building? Mga tao yung kasama ni Haring David doon eh. Amen po ba? Amen. Mga pamilya, mga bata at matanda, pinalaki ang mga bata at mga sumisibol na mga kabataan sa katotohanan. Yun nasasakupan ni King David, that is the land of Moria, Zion. Amen po ba? Amen. Kaya sino lang ba pwedeng mag-cancel ng takot at pangamba nating nararamdaman ngayon at kalituhan? Kahalingin ang lahat ng paniniwala natin, yung pag-asa at kagalakan natin lahat at katiyakan natin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan natin. Narinig natin yung tunay na isinugo ng Panginoon Diyos, hindi nyo makakilala, yung isang mangmang at mahinang tao lang na nakaharap sa social media, nag-aayag ng nakalulugod na kaarawan ng Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwala na saksi sa pagkabuhay ng mabuti. Inaakay maraming may pandinig sa pag-asa ng kaligtasan natin lahat. At sinasamahan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa katwiran at hinahanap ng kanyang isinugo ang hula ng mga banal na propeta at nag-iingat siya sa kaalaman. Inaakay ang marami sa katotohanan. Tignan niyo naman yung mga bulaang makakaran. Dinadaya yung mga pusong walang malay, ginagawang kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Marami din may pandinig na nadadaya yung mga pusong walang malay eh. Amen po ba? Amen. Sino ang tumatawag? Sino pumipili? Upang hanapin natin ang kaharian, maghahari siya atin ng katwiran at tanda ng patutuo na tayo ang kaharian, na tinayo, na pinaganda ng tahanan sa langit, na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Open the book of Revelation chapter 14 verse 1. Saan ho nag-ahari ang kordero? Sa 144,000. Naunawaan na po ba natin? Kaya pinapangalan nito mabuting balita upang lahat ng may mga pandinig walang maging dahilan. Sa naririnig natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na tayong sumasamba sa pagkabuhay na maguli ang tunay na pinagkalooban ng tanda na magdindingding sa kaluwalhatian at kadakilaan ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Recorded in heaven. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? That is the greatest breakthrough. May pag-asa yung nakakarinig. Amen po ba? Amen. Inaakay sa tunay na paniniwala na kaligtasan natin bawat isa. Palakihin na natin yung mga anak natin at apo natin sa daan ng katotohanan upang makasama natin sa kalangitan. Ano po? Huwag na tayo maging ipokrito pa sa panahon ng kawakasan. Alam nyo, tinitignan ng Panginoon yung tunay na may takot at panginginig sa kanyang salita na magpapasakot sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Hindi niya tinitignan yung ganda, yung buhay, kung ano man yung posisyon, kung ano man yung karangalan natin sa mundong ito. Hindi niya tinitignan yan. Ang tinitignan niya kung paano tayo makaramdam ng takot
at pagpapasakop sa pag-iisip ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na babalik sa kanyang kaharian hindi magagalaw, na may takot at paggalang ang pagdiriwang at pagsamba sa Espiritu at katotohanan, na mayroong mga tanda ng patotoo ang paniniwala sa pagdiriwang, na inaalala natin yung kamatayan at muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Gising sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Naninindigan sa katotohanan. Nananatili sa hula ng mga banal na propeta. Naninindigan at pinaghihiyawan ang kahayagan at kabutihan walang hanggan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan upang makamit natin ang tunay na kalayaan bilang alipin ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Zion anak ng babaeng malaya na nakatala sa langit Naunawaan po ba natin na naghahari ang tagapagligtas na ang Diyos ang mabuti? Ipinapahayag natin kabutihan sa buong mundo sa lahat ng may pandinig upang walang maging dahilan yung mga makakarinig. At binigyan din tayo ng kalayaan at karapatan bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya wala na tayong magiging dahilan ngayon. At nakita niyo ba, hindi sa Diyos. Dumarating yung consequence, yung kahihiyan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na paghiyawan itong tinanggap nating kaharian na tinawag na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Zion na pinaghanda ng tahanan sa langit. Mga hayagang paniniwala sa social media na may mga relasyon sa tagapagligtas naka-engage sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Walang ikinahihiya, nagpapatotoo dahil sa pagpapatotoo na ang Diyos ay totoo, walang sukat ang karunungan na binigay sa ating lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at ilan. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo ay mga nananalig at naniniwala sa mga bagay na sinalita sa mga banal na propeta na parang magaganap at nangyayari sa atin. Huwag tayong bumasi sa mga nakikita natin. Pag natupad sa atin yan, wala na tayong hinihintay na mangyayari pa. Nangyari na! Yung hinahanap natin sa sanlibutan. Ngayon, nakabatay ang kaligtasan sa mga bagay na di nakikita, na pinaninindigan natin yung sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. At iginawa tayo ng tagubiling walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ito yung selyo ng pananampalataya natin, yung paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na tinatakan ng ating Diyos Ama sa langit, yung isinugong tagapagligtas. Upang maging mabuti tayong lahat, paniwalaan natin yung isinugo, yung ating tagapagligtas, kung paano kung isinugo ng tagapagligtas natin Inihahayag ko yung kapangyarihan at yung karakter nung nagsugo sa akin, na namatay sa krus at muling binuhay. Amen po ba? Amen. Upang maligtas tayong lahat. May naramdaman po ba tayo kapayong babawan? May naramdaman ba tayo kaipokritohan? Wala pong bayad dito. Titingin ako sa inyo ng mukhaan. Isang hamak na tao lang, nakikita nyo sa social media. Isang mangmang na tao lang po. Ang ipinagmamapulit, ipinagmamalaki ko sa aking puso't isipan bilang tao na nakikita nyo sa social media. Ang kapangyarihan, ang ebanghelyo at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na pinaninindigan ko na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung anointing, yung authority, yung certification na pagpapatunay na pinatutunayan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom kung paano niya ako isinugo? Silyado, markado sa paniniwala, naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Ipinaghihiyawan sa social media upang walang maging dahilan ng lahat ng may pandinig na hindi natin ito nadinig. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi ganyan siya, din yung nangyari napakalakas na lindol sa Taiwan, and the second earthquake is sa Japan, 7.4 yung nangyari earthquake sa Thailand. Nakita natin yung mga tao kung paano manginig at matakot sa matinding takot. Hello! To all followers, to all listeners, nakita po natin yan through social media.
Hindi naligid sa atin yan. Naunawaan po ba natin, hinahayag sa social media ang katotohanan. Ito yung last days, ito yung nalalabing panahon. Kaya napaka-danger nitong nalalabing panahon eh. Kaya maging itong mga scientifico ay nagugulumihanan eh. Kakaiba na yung nangyayaring panahon eh. Amen po ba? Amen. Amen. Kakaiba na, yung nangyayaring panahon. So marami nang bumabatay sa hula ng mga banal na propeta na nangyayari na yung hula ng mga banal na propeta na nakatala, nakasulat sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At sumasa lahat ng dako ng panig ng silong ng mga langit. Maging sa kalamlaliman ng karagatan, maging sa kalamlaliman ng lupa na ating nilalakaran. Lahat ng may buhay, maririnig ang kanyang tinig sa social media. Saan ang galing ang buhay? Sa salita. Saan manggagaling ang kaligtasan? Sa salita rin, naririnig natin. Amen po ba? Amen. Gumising tayo. Huwag tayong labanan na natin yung kapaimbabawa natin sa mundo. Ang hinahanap ng Panginoon Diyos eh, marunong tayong magpakumbabad, gumalang ng may takot eh. Naunawaan po ba natin kung saan gagamitin yung paggalang, yung pagrespeto? Isa lang ang inirespeto natin. Yung naririnig yung tinig na inihahayag ko sa social media na namatay para sa kasalanan natin lahat. Nabuhay na mag-uli para sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga tinawag tayong new creation, bagong nilalang sa paniniwala eh. Hindi naman sa pagiging tao natin naging new creation tayo eh. Nandito tayo sa pagiging tao natin, naging new creation at bagong nilalang tayo sa paniniwala. Ang kanat lahi ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi spiritually, purely gospel of Christ. That is the seal of our faith in the resurrection. Naunawaan po ba natin yung nakatayo sa harapan nyo sa social media na isang mangmang at mahinang tao na silyado ang biyaya ng pananampalataya na ipinagkaloob sa akin upang ito ay ihasi ko sa lahat ng may pandinig. Ihasi ko ang binhi ng patotoo na siyang selyo ng paniniwala natin bawat isa. Na siya ang nagdaragdag ng kaalaman at unawa natin bawat isa. Siya ang nagdaragdag ng kagalangan natin bawat isa. Siya ang nagdaragdag ng pananabik at pagiging inspirado natin bawat isa. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hindi ko idinahiya ang pagpapatotoo sapagkat siya kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na magliligtas sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At naninindigan po ako sa pagpapatotoo na ang Diyos ay totoo. Amen po ba? Walang sukat ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Transparent through social media, centralized in the 7 continents all over the nations upang marinig ito ng lahat ng may pandinig, upang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan, upang tanggapin natin ang habag at awa ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang tayo'y kupkupin at magkaroon tayo ng tunay na perfect na relasyon. Naka-engage tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya siya babalik eh. May babalikan siyang kahariang hindi magagalaw. Na itinayo niya sa paniniwala yung kaharian niyang hindi magagalaw. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin. Yung tunay na sa Diyos na isinugo, sinasamahan ng Panginoong Jesucristo sa katwiran. Yung sumasa atin sa katwiran, siya yung pinakatanda na magiging selyo ng paniniwala natin na naka-engage tayong lahat Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong padaya sa prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan ito, na araw at gabi nagdadaya siya inaakay niya sa kahatulan yung maraming puso walang malay
Labanan natin yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Yan ang ginagawang beser ni Satan para dayain ng tao. Hindi na bago. Mismo ang tagapagligtas natin, nagkaroon ng conversation na dinaya ni Satanas. Sabi ng tagapagligtas natin isa lang ang sasambahin mo sa Satanas, ang Panginoon Diyos lamang. At hindi nabubuhay ang tao sa mga bagay na pakinamang, kundi sa salitang mamumutawi sa kanyang mga labi. Ano nangyari kay Satan? Nawala si Satan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming mga nangangaral ngayon ginawa kalakal ang pangangaral, dinadaya yung mga may pandinig na sa mga bagay na nakikita. Ariin natin, sukan dito mga bagay na nakapaligid sa atin. At ingatan natin itong katotohanan na narinig natin. Dito nalulugod ang Panginoon Diyos Yung itinangin niyang panahon, tayo yung itinangin niya, nagaganap nito. Amen po ba? Ito yung buong katungkulan natin bilang tao, manindigan tayo. Magpakatotoo po tayo na ang Diyos ay totoo. Ito, isang mga hamak, dukha, salat sa kaalaman. Iginawa tayo ng tagubili ng tagapagligtas. Saan nakabata yung kaalaman at karunungan ko at pagkaunawa ko at biyaya ng paniniwala ko. Di ba nakabatay sa hula ng mga banal na propeta na iisa lang ang pangalan na paniniwalaan natin at paglilingkuran natin at ihahayag natin yung katotohanan sa social media? Yung purely gospel of Christ na nagpapatotoo, yung isinugo sa social media. Makikita nyo yung banner, nakalagay sa banner ko yan Malakias chapter 2, verse 5 and 6. Nakalagay sa banner ko po yan. Pinaninindigan ko. Dahil sumasampalataya ako na itong nalalabing panahon ang nakalulugod na pagtatagyan ng katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo ang hari ng Sabat. Salvation! Ngayon, nasa atin ang desisyon. Kung ayaw natin umalis niya sa ilalim ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, kung darating yung kahatulan, yung consequence, dito pa lang sa mundo, sino may papuulan? Di ba tayong tao rin? Mas ininig natin yung mga bagay na temporary na sanlibutan kaysa sa nadidinig nating salita na pinanggagalingan ng pag-asa at kagalakan at tagumpay nating lahat. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Hindi ko pinuproblema kung doon sa mga nakakarinig, na-open yung nakakarinig Ito ang buong katungkulan nating lahat bilang tao. Ihayag natin ang walang hanggang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na isinugo upang maging tagapamagitan at tagapagligtas nating lahat. Nahayag ang larawan ng Diyos na di nakikita ng Espiritu ang Diyos buhat na pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Isa lang ang may record sa langit na ang Diyos sa Espiritu. There are the three-day record in the heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Isa lang. Kaya ako po'y naninindigan na pinaghihiyawan ko sa social media yung kahayagan ng kaluwalhatian at kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapamagitan na paniniwalaan natin lahat ng tapat. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoong Jesucristo lang i-respeto natin na may katakutan at paggalang pagdating sa paniniwala. Wala namang ibang pangalan Nagising na tayo sa kultura at tradisyon na masyado tayo mapait-mabaw Mapagpakita tayo sa kapwa-tao natin na magalang tayo sa kapwa-tao natin. Useless naman lahat yung ina-apply natin Amen po ba? Amen. Para maging valido yung ina-apply natin sa buhay. Isa lang ang irirespeto natin, itong tinig at salita na narinig natin sa social media. Biglang dumarating ang mga kalamidad na unexpected. Ngayon, pag nakaramdam tayo ng takot at narinig natin itong katotohanan, hindi natin ito pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Amen. Nakagagalak kong pagkalooban ako ng espiritu ng alaala
Espiritu ng biyaya ng pananampalataya, kaalaman at katalinuhan at karunungan, pagkaunawa. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo nating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ito yung concept ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na forever and ever concept. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Sino man yung mga gumagawa ng mga content at mga influencer na yan, isa lang ang mananatiling napaka-influensya, centralized or over the nation, at ang nakapaloob sa influensya na narinig natin, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ito yung concept. Isa lang ang gumawa ng concept na narinig natin sa media. Kaya lahat ng mga nangangaral ngayon, ano po, yung mga nagkaila at naglihim, sinabi na rin ng Panginoong Diyos sa mga kay Propeta Malakias na tinurdukan ng lahat yung gawain ni Satan eh. Magpaparating na siya ng salot, magpaparating na siya ng sumpa ng salot sa lahat ng mga nagpatiuna at na naglihim ng katotohanan para parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Naririnig po ba natin sa lahat ng mga nakangaral ngayon through social media? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano natin pararangalan ng tunay ng Diyos na buhat sa pasimula yung Espiritu? Nung lalangin ang langit at lupa, lalangin ang lahat ng mga puno, ang mga hayop, ang ilog, ang dagat, sa pamamagitan ng kanyang salita, ng lalangin, ng dilim na tinawag na gabi, ng lalangin ng araw na tinawag na liwanag. Hello, people of God. Naunawaan po ba natin magsalita sa pasimula? Kaya lahat ng mga nangangaral na naglihim, may darating pa pong sumpa doon sa mga naglihim upang parangalan natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Ang Diyos ang mabuti forever and ever. Naunawaan po ba natin? Eto, nakaharap ako sa inyo. Through social media centralized all over the nation, nationwide. Pinalalaman ko ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ng Yesu Cristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Na nagsugo ang Panginoon na sinenyohan niya yung sinugo niya. Ngayon, kung sinugo ako ng Panginoon Yesu Cristo, kung paano sinenyohan ang tagapagligtas, o di silyado sa langit, o di silyado rin yung sinugong taong katulad nyo na isang mangmang at mahinang tao. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng isa, magiging silyado tayong lahat. Sa pamamagitan ng isa, butismonado tayong lahat sa paniniwala. Sino ho ang luminis ng lakat ng karumihan ng paniniwala natin lahat? Jesus Christ is the same today and forever. Isa lang ang pangalan ng lilinis ng karumihan natin lahat. Isa lang ang magpupuno ng lahat ng pagkukulang natin lahat. Nanawa po natin yung word of respect, yung paggalang. Isa lang ang ginagalang ko. Isa lang ang pinagmamapuri ko sa puso at isip ko. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na nahabag sa akin. Ang tumawag sa akin at pumili at nagsugo sa akin sa harapan ng social media. Isa lang ang ginagalang ko sa paniniwala ko. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na maghahari sa puso at isip natin bawat isa. Kaya hindi siya tumatahan sa building na itinayo ng kamay ng tao. Sa puso siya ng tao tatahan. Yung nakakarinig ang ninasa ng tahanan, magpakailan-kailan pa ba hanggang sa muli niyang pagparito. Kaya nagkamali si Satanas na magpatiuna si Satanas, nagdaya si Satanas, at sa bandang huli, si Satanas din ang madadaya sa lahat ng pandaraya niya, nanilinglang niya ang mga tao na walang malay. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nakakalo sa social media, sila din ang malulupay-pay dito eh. Kaya buong tapang akong naninindigan sa harapan ng social media through social media in the 7th continent, centralized all over the nation. Pinatunayan po ng Panginoon Diyos
yung ipinapakaral ko sa social media na ito ang nakalulugod na pagtatanyag ng paghahain, ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Buong tapang na pinaghihiyaw sa social media ang katotohanan na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan at pagtatapat ng paniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Wala akong ikinahihiya. Wala akong pangambang nararamdaman. Wala akong alindangan na nararamdaman sa pakikibaka ko sa mga bulaan at kasuklam-suklam na mangangaral sa buong sanlibutan. Amen po ba? Dahil lahat ng mga nangangaral na ginawang kalakal ng pangangaral at ito mga nagsilitawan ng mga bulaan pangangaral nito, dumating na ang katarungan at paghuhukom ng kordero sa kanyang banal na bayan na ipinaghanda na kalalagyan sa kalangitan. Naka-engage sa kordero ang bundok ng Zion. Kaya ano po sabi dito, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw. Naunawanan natin, tinanggap kong kaharian, ibinigay sa akin yung pangalan ng kahariang tinanggap ko na pinaghandaan ang kalalagyan sa langit yung bawat magiging participant, bawat magiging believers, bawat magiging followers in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. That is freedom of prayer, freedom of communication. Napakadakila pong tagubilin itong naririnig natin sa social media. Ang Panginoon Kristo na paniniwalaan natin ang susi sa kalangitan na pinagkakalooban tayo ng susi ng paniniwala upang kung dumating na yung paghihintay natin, welcome tayo sa Kingdom of God, sa kalangitan. Sino ang tinayo niya, kaharian na pinag-aharian ng kanyang katwiran? Mga tao lalaki, babae, pamilya. Kaya ang bilis sa atin, palakihan natin yung anak natin at mga apo natin sa daan ng Panginoon. Lahat ng pinagsisikapan natin dito sa mundo, sa silong ng mga langit, pawang lumilipas lamang. Kaya ito na yung napakadagwites na dapat natin pagsikapan ng may takot at panginginig at respeto at paggalang sa Panginoong Jesucristo. Naramdaman niyo ba yung presensya? Naramdaman po ba natin yung presensya, yung anointing ng Holy Spirit na pinaninindigan ko yung katotohanan? Hindi ako humihiwalay sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin? Na lahat ng iniimbitahan kung paano tatalima tayo sa ating tagapagligtas na sinelyohan ng Panginoon Diyos yung bugtong na anak. Di lahat ng tatalima sa bugtong na anak ang silyado sa paniniwala. Lahat ng tatalima sa bugtong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli ang Diyos ang mabuti. Di lahat ng tumatalima sa pagkabuhay na maguli mabuti ang lakad nating lahat. Nagtanim tayo tagasik ng kabutihan na ang Diyos ay mabuti. So ang babalikwas at kahalingin, aanihin natin sa tinanim natin na ang Diyos ay mabuti. Walang hanggang kabutihan din at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo bilang sariling tagapagligtas natin, hari ng mga hari ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Mahirap pa po bang unawain? Alam niyo, yung mga tatawagin ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo rin nagbubukas ng diwa ng alaala at gulitan ng mga kahabagan niya at kaawaan niya, tatawagin niya bawat isa. Kaya, hindi ko pinoproblema yung mga nakakarinig Kumaopen ba? Alam niyo, since-birth pa lang natin, hindi pa tayo sinisilang sa mundo ito, pinagmungkahin na natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kabanalan Kaya talaga masakit itong marinig Kung hindi naman tayo masasaktan, hindi natin malalaman na tayo makasalanan pala. Amen. At kung hindi naman ginawa yung katotohanan, hindi tayo makakalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan, na alipin tayo ng sumpa ng kasalanan. Malaman natin na tayo yung napakalaki ng kasalanan, pagsisihan natin, paniwalaan natin yung katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli upang maging markado tayo, tsiyado tayo sa pananampalataya natin bawat isa. Isa lang ang pagkagalingan ng sin.
Jesus Christ is the greatest shield of our faith in the resurrection. Go to heaven. Pinapangaral ko ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming may pandinig na walang bayad upang ako ay hindi nyo maisyuhan, lantaran at hayagan ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan through social media. Naunawa natin kung paano akong hinirang bilang isang duka, isang hamak at mangmang na taong nakikita nyo sa social media. Nakarelevant sa ginawang karakter ng tagapagligtas na bagaman siya ay tunay ng Diyos, hindi niya inaling maging kapantay ng Diyos, kundi tinaglingkuran niya ang mga tao na naalipin ng sumpa ng kasalanan upang tayo makapanumbalik at mapagsisihan natin ang mga kasalanan at maraming pagkukulang natin na ang katotohanan ng magpapalaya sa pagkakaalipin ng sumpa ng kasalanan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Na binigyan tayo ng selyo pagdating sa pagdiriwang natin bawat isa na alalahanin natin yung kamatayan ng daklos at muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Magbabantay tayo sa lahat ng hula na magaganap sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Ito ang pinakatanda na sa pagparito niya, ibabalikan niya yung pinaghanda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya wala akong nararamdamang hiya kundi naninindigan ako sa social media. Who is the cup of our faith? Jesus Christ is the cup of our faith in the resurrection. Kaya wala akong nararamdamang hiya Nangyari po, yung pinaghihiyawan ko sa social media, pinatunayan, nilagdaan ng Panginoon Diyos itong patotoo. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay maguli sa pamamagitan ng lalaki si Yesu Kristo na kumupkop ng kasalanan natin bawat isa upang mamula tayo. Nasisipit pa lang ng pagiging tao natin, alipin na tayo ng sumpa ng kasalanan. Kaya nakakaramdam tayo ng pain ngayon. Ngayon, yung katotohanan naririnig natin na magpapalaya sa atin upang tayo maging anak ng babaeng malaya na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Sino man yung nakakarinig? Kaya hayagan sa social media, ebanghelyo na siya kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na saksing tapat yung naghahayag ng katotohanan sa social media. Kaya ako nagagalak na bilang taong katulad niyo upang parangalan ko ang Panginoon Diyos yung hula ng mga banal na propeta na pinaghihiyawan ko sa media na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan upang makapagsisi tayo, maging malaya tayo, manindigan tayo sa katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo mong magiging tanda dito sa ilalim ng silong na mga langit na babalikan ng Panginoong Kristo yung sarili niyang pag-aari na naghahayag ng kanyang karangalan sa madilim na sanlibutan. Kaya dumilim na sanlibutan, sinira ni Satan ang banal na kasulatan. Amen po ba? Tinalokbukan ni Satan sa mga may pandinig ang katotohanan. O ngayon, ito, nahayag na yung katotohanan sa mga may pandinig. Kaya ang may pandinig, makinig. Unawain natin mabuti, naririnig natin sa media. Amen po ba? Amen. Isa lang ang binhi na panggagalingan ng marami na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Isa lang ang katotohanan na paniniwalaan natin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang Panginoon Yesu Kristo lang, ang matuwid. Siya lang ang panggagalingan ng katuwiran upang maging righteous tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at ilaga. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ayaw niya ng patotoo ng tao kilala niya na puso ng tao Sadyang ang puso ng tao mapagpaimbabaw at pandaraya. Alam niyo ba, ang buong sangkatauhan ang iniibigay, yung mga bagay na nakikita, hindi ang Diyos na di nakikita. Kaya naninimuguna ang Diyos Kaya malalakas na kalamidad na dumarating Ngayon, kahalili ng takot natin, biyaya ng pananampalataya upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa
lahat ng mga bagay na magaganap sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Pag-asa, katiyakan, katalinuhan, kaalaman, pagkaunawa, karunungan. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na kakaharapin natin sa sanlibutan ito. Dahil bago tayo tumalima, napagtagumpayan ng Panginoon Kristo ang ginawang kasinungalingan ni Satan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan maghahari ang tagapagligtas? Hindi sa building, sa puso't isip natin siya tatahan. Kaya si Satanas na mandaraya, siya din ang madadaya sa huli. Sino ang tumatawag? Doon sa mga iniimbitahan ngayon na magpapatotoo na nakasama na tayo noong una at tayo mga silyado na. Amen po ba? Hindi ba sa kalooban ng Panginoon Diyos Ama, binibigyan tayo ng pagkaunawa sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na babalikan niya yung sarili niyang kanya na pinaghanda tayong lahat ng kalalagyan sa langit. Meron palang nakakaalam ng pagparito ng tagapagligtas, yung may mga senyo, yung may mga tatak, may mga authority. Amen po ba? Amen. Amen. Sa kalooban ng Panginoon Diyos, tinatakan yung bugtong na anak. Ilan man ang tawagin ng Panginoong Kristo sa paniniwala at mabubuhay sa paniniwala na maghihintay tayo ng katuparan, kaya tayo mga watchman servant. Maghihintay tayo ng katuparan ng lahat na magaganap. Kaya lahat ng mga sinungaling at mga kasuklam-suklam na wala ng pangalan sa langit, magsasambulat sa kahihiyan. May napanood na kayo sa social media. That is example. Amen po ba? Amen. Nagsasambulat na sa kahihiyan. Gilitisin na ng batas ng gobyerno na ating minamahal na bansa. Maliwanag sa sikat ng araw na hindi sa Diyos. Naunawaan natin yun sa Diyos. Isang hamak lang at mangmang na tao na nakaharap sa social media. Bagamat ang tunay ng Diyos natin ay makapangyarihan. Inarin niyang siya dukha lamang upang paglingkuran niya ang mga tao na wala tayong maipagmakulit, maipagmalaki bawat isa. Amen po ba? Kundi buong takot natin siyang igalang at irespeto ngayon. Kung may dati tira pang takot sa puso't isip natin, isa lang ang gagalang natin sa paglilingkod natin eh. Isa lang ang irespeto natin eh. Basta natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin na maghahandid sa atin sa walang hanggang tagumpay at pag-asa at kagalakan ng kaligtasan ating bawat isa, na siya ang magdadala ng gantimpala sa muli niyang pagparito, na iniintay natin yung pagparito niya na sa isang patay, mga namatay na mayroong biyaya ng pananampalataya, gigisingin niya sa pamamahinga, at tayo naman mga nakatayo, ibabaguhin sa isang mata. In a blinking of an eyes, sa isang mata. Yung nakikita niyo may kamulungan sa akin, yung nakikita nyo sa sarili nyo, hipuin nyo sa sarili nyo, kunutin nyo, nasasaktan pa dahil tao pa tayo eh, andito pa tayo sa mundo eh. Sa isang mata, sa pagparito ng ating tagapagligtas na nakahanging on the air sa alapaap, sasalubong tayo, baka tayo sa langit. Sakayo po ba tayo ron? Amen. May tao pa po ba? Amen. Kaya binigyan din tayo ng kalayaan at karapatan sa naririnig natin kung sasangayon ba tayo o hindi tayo sasangayon eh. Pero wala na tayo magiging dahilan pa dahil ito po ang tagubilin na tungkulin ko bilang tao na katulad yung tao na ipaghiyawan ko sa social media ngayon ito ng buong tapang. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Wala lahat kung hindi mananatiling tapat dito sa naririnig natin, dahil hindi tayo makakaramdam ng pag-asa. Pagkatakot ang nararamdaman natin, nagmamapuri tayo, nagmamalaki tayo. Amen po ba? Amen. Pag nakaramdam tayo ng takot at alindangan at kabagabagan ngayon, sa naririnig nating tinig, na dito lang tayo magkakaroon ng pag-asang lahat, nagmamataas pa tayo. Tandaan natin yung sinabi ng tagapagligtas. Ang sino mang nagpapakababa ay aming itataas. Sa paniniwala po tayo itataas. Hindi sa ating sariling pagsusumikap. Maintindihan po ba natin? Amen.
ang nagpapakababa at napasasakot sa pag-iisip ng tagapagligtas na pinaglingkuran tayong lahat. Kaya ang Panginoong Kristo ang kinauuwian ng kapangyarihan at karunungan ng paniniwala nating lahat. Jesus Christ is the greatest principle of our faith. Liban doon, wala na ibang pangalan pa. Sino ho ang mag-raise up sa atin sa mga nagpapakababa na iniimbitahan na ngayon? Na manindigan na tayo, maging tapat na tayo sa naririnig natin, na paniniwalaan natin. Naka-engage tayong lahat. Naka-relevant sa mga ipinangaral ng mga banal na apostol na siyang haligi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakatala sa langit. Aling relihiyon ngayon ang mariringgan nyo ng ganitong katibay at katatag na paghahayan ng kabutihang walang hanggan ng ating tagapagligtas? Isa na ba? Isa na bang pangalan na may hula na pinaghanda ng tahanan sa langit? At ang gumawa ng konsepto nito yung ating tagapagligtas na pinaghihiyawan ko sa social media na may katapangan at naninindigan sa biyaya ng pananampalataya, pag-asa at kagalakan at tagumpay natin lahat. Amen po ba? Liban doon, wala namang ibang pangalan Kaya yung mga mandarayang na parito na hindi na nasagpuan ng pangalan sa langit nararatan pa ng consequence at nakakikilabot at nakasisindak na kalituhan at takot Amen po ba? Amen. Napapanood natin sa media yung hindi sa Diyos nagsasambulat sa kahihiyan. Naku, napakabagsik ng Panginoong Jesucristo ngayon. Napakabagsik po. Mauubos ang takot ng tao lahat ngayon. Nakita niyo yung nangyari sa Taiwan, magkasunod, yung sa Japan. Tapos yung mga sakit na bansa, yung aliping bansa, sinasakin pa yung property ng bansa walang kakayahan. Ngayon, sa mga nakakarinig, magkaroon tayo ng unity. Ng takot at paggalang sa Panginoon Kristo, humibig tayo. Dumaing tayo araw at gabi. Prayer is the key and armor of our faith. Amen po ba? Amen. Ito yung kalasag, ito yung balugi, ito yung sandata na pinagkakaloob sa atin bawat isa. Kung magkakaroon tayo ng unity sa paniniwala, idalangin natin yung ating minamahal na bansang Pilipinas. Idinalangin na rin natin yung mga kapwa-tao natin sa ating minamahal na bansa. Yung mga buntis na may mga dinadalang sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Ang Panginoong Kristo ang mamamagita sa ating bansa. Siya na nga, makapangyarihang tunay ng Diyos na may kontrol ng maraming bansa. Saka yung kayo ron. Amen. Kaya Panginoon Diyos ang lumitumbalang ng langit at lupa sa pangalan ni Yesu Cristo. Hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang Panginoon Yesu Cristo sa pasimula Sabi nga ng Panginoon Diyos kay Propeta Moises I am and I am. Ako'y ako nga. Sabi ng Panginoon Diyos nakilala nyo? Nakilala po natin ang Panginoon Diyos na Espiritu, walang laman, walang mga buto, buhat sa pasimula. Nagpakilala siya, tagligtas siya ngayon In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Dumalang siya ng taong bago ngayon sa paniniwala. Kaya ito si Satanas nagpatiuna, siya din ang nandadaya, siya din ang madadaya sa huli. Ang ginawang tahanan ng Panginoon Diyos sa lahat ng tatalima sa Panginoong Kristo yung puso't isip natin. Hindi hiwalay sa labi natin at akad at lahi natin ang katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay ng mamuli. Amen po ba? Amen. Sa pasimula pa lang, dinaya ni Satanas ang tao sa mga bagay na nakikita. Kaya ang tao ngayon hibang na hibang sa mga bagay na nakikita. Nasisira lang yan. Ariin natin, suka lang sa mundo yan. Huwag natin ibigin yan, mapapahamak tayo. Ngayon, para magkaroon tayo ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan, naririnig natin katotohanan, ito yung buong katubulan natin bilang tao na papurihan natin at parangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Tayo ang kaaliwan ng Panginoon Diyos Lahat nung lalakad at mabubuhay na
mananalig ng tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang kaaliwan at tayo din ang inaaliw at binibigyan ng pag-asa at kagalangan. At tayo rin ang binibigyan ng immunity na maraming kaarawan. Nakapaloob tayo, naka-engage tayo sa itinanging nalalambing araw ng Panginoong Kristo na siya'y dadakilain at pupurihin at luluwalhatiin at panarangalan ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ay pinagayak niya ng tahanan sa langit. Meron bang nabanggit na temporaryong bagay na magaganda na pinaganda dito sa mundo? May nabanggit po ba? Sa hula. Kundi naging sinagogan ni Satan yan eh. Ginawa ni Satan na replika na pandaya sa paningin ng tao eh. Amen po ba? Amen. O ano yung binanggit ng Panginoon? Mananahan ako sa loob ninyo. Mananahan ako sa puso ninyo. Hindi ako mawawalay sa labit isip nyo. Dilinisin ko ang maraming lakad nyo. Di ko ba napakaliwanag na pararangalan natin ng Panginoon Diyos sa lahat ng bagay na Kanyang ginawa. At hanggang ngayon gumagawa ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ay mabuti, walang hanggan. Forever and ever ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa silog ng mga langit, sa lahat ng mabubuhay at may pandinig na nakakarinig na Kanyang tinig. Expose! Do you read me, people of God, nationwide, all over the nations, in the 7th continent, worldwide? Narinig niyo po ba ako? Amen. Wala na akong nararamdamang takot. Hindi ako natatakot doon sa pumapatay ng laman. Isa lang ang kinatatakutan ko, yung pumapatay at babawi ng buhay ko. Ang Panginoong Kristo. Buong puso at pag-iisip at salita at paniniwala at paggalang at respeto kung ginagalang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na may takot at panginginig sa kanyang salita. Ang paniniwala ko ngayon na pinaninindigan ko at pinaghihiyawan ko sa social media ang katotohanan. Ito yung nakalulugod na pag-ala-ala. Hindi yung mga sinikap natin sa ating sarili. Mawawala po yan. Ang kahalili niya ay pagtangis at kalungkutan. Ngunit ang salitang naririnig natin, ang bunga at kahalili nito ay kagalangang di mapapantayan. Ito yung kayamanan. Ito yung pagkain inihanda sa atin na mababaw natin patungo sa langit. Hindi napapanis. Forever and ever. Gatuldo o kudlit ba ng kanyang salita, mananatili na magpakailan kayo ng paman. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya yung mga iniimbitahan niya sa huling hapunan lang, pinagpapaunawaan at tayo rin ang makakaalam nung pagparito ng tagapagligtas dahil tayo ang binigyan at ginawang pinakatanda dito sa mundo eh. Kaya sabi ng mga Eskriba, nung Pariseo nagtatanong sila kung anong tanda ang gagawin ng tagapagligtas eh. Yung mga inimbitahan at kinahabagan at kinawaan ang ginawa niyang pinakatanda sa muli niyang pagparito. Hello, people of God. Nadidinig niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ba ako? Amen. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao. Huwag natin tignan yung sarili natin. Bilang tao katulad niyo sa mundo, kinasusuklaman ko yung sarili ko. Kinapupuutan ko yung sarili ko. Dahil kaya ako napupuot sa sarili ko. Para bigyan ko ng kahihiyan si Satanas. Amen po ba? Amen. Saway nawa si Satanas ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Nakilala niyo yung isinubo sa social media, napupuot sa kanyang paghahayag ng katotohanan. Hindi ako napupuot sa katotohanan. Nagagalak ako sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ang palaya sa akin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Nagagalak ang puso at pag-iisip ko sa katotohanan na nagpalaya sa akin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya yung mga na-open, kaya na-open alipin pa ng kasalanan Ngayon, yung magiging inspirado, yung magkakaroon ng relasyon, mananabik, may inspired sa pag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa atin ng
spiritual immunity. Natatagal tayo at siya din ang nagdaragdag ng maraming kaarawan nating lalagi natin sa pagbabantay at pag-iintay natin sa muling ng pagparito. Hello, people of God! Are you says Amen? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Sabi ng tagapagligtas natin, umihiyaw siya. Ang naniniwala sa akin ay hindi sa akin naniniwala, kundi dun sa nagsuko sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsuko sa akin. Ay maraming nangangal, hindi nila iba yung nagsuko sa Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. Hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang tunay na Diyos natin, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa. Naunawaan natin kung paano tayo bigyan ng pagkaunawa. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroon, naroon kayong lahat. Do you believe that the Word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God? Amen. Ilan man ang tawagin niya? Saan tayo binibigyan ng pagiging dedicated? Saan tayo pinagkakalooban ng pagiging devoted servant? Gusto natin maging devoted and dedicated servant? Manatili tayo tapat sa mabuting balita ng kaligtasan naririnig natin na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ito, nakaharap ako sa inyo, isang mga dukhang tao lang eh. Ako namamanga sa sarili ko eh. Pag napapanood ko, hindi ko na nakakilala sa sarili ko eh. Inaamin ko ako'y makasalanan sa sanlibutan at pinalaya ako ng katotohanan. Iginawa tayo ng habilin at panukala na katotohanan paniniwalaan natin, ikabubuhay natin. Alam nyo, kapag may dumarating na kalamidad eh, talagang ang tao litong-lito, takot na takot eh. Ngayon para maalis yung takot natin, mapalitan ng pag-asa at kagalakan. Living by faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito ho ang paghihiganti ng Panginoon Diyos ngayon. Nadidinig na natin yung isinugo na tinatakan na binuhay na maguli sa ikatlong araw. Lahat ng sasaksi magpapatotoo ang templong itinayo niya sa ikatlong araw, ang kanyang sambahayan, na ang namumuno sa sambahayan ay yung ating tagapagligtas ang namamahala sa kanyang sambahayan, na kaya siya pumunta sa langit at umakyat sa langit upang ipaghanda yung kanyang sambahayan, na ilan man ang tawagin niya, magagaling sa silangan, kaluran at timog, ang lahat ng mga manlalakbay o lahat ng mga refugees o strangers na naglalakbay lang sa mundong ito, ipinaganda niya na tayo ng tahanan sa langit. Kaya sabi niya sa atin, habilin, manatili tayong tapat hanggang wakas. Dahil sa pagparito niya, siya may dala-dala ng gantimpalang ipagkakaloob sa atin na wala nang makakaagaw pa sa puso't isip natin. Dahil iniukit niya sa puso't isinulat sa isip at hindi humihiwalay sa labi natin yung tanda ng patotoo at selyo ng patotoo na siya ang nag-ukit sa puso't isip natin, na inaalala natin yung kamatayan at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Tanawaan po ba natin na ang Diyos ay ang mabuti? Kaya, yung mga naka-engage na bundok ng Zion eh, mga people of God ito eh. Mga God servant, mga devoted and dedicated servant of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. May paggalang at may pagkatakot, may respeto na talagang nararamdaman natin yung presensya. Takot natin na ang tagapagligtas lang natin ang dapat natin i-respeto at igalang ng may paggalang sa pananampalataya eh. Kaya itong si Satan eh, nanginginig na ito eh, dahil alam niya magigising ang prinsipyo na katarungan sa kanyang banal na bayan eh. Amen po ba? Amen. Nabasa na po ba natin yung Book of Zacarias, chapter 2, verse 13? Nang magising ang prinsipe ng kapayapaan sa kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, natakot ang maraming tao. Kasi magaganap na hula ng mga banal na propeta at nagaganap na nga.
Ngayon, kahabilin ng pagkatakot natin at pakamba natin, natidinig natin yung katotohanan eh, na inaakay na tayo sa pamumuhay natin para mag-ipon tayo ng mga pagkain hindi napapanis na madala natin doon sa langit eh. Huwag natin siya ikahihiya sa harapan ng maraming tao. Ikahihiyanin po niya tayo sa harapan ng kanyang ama sa langit at sa harapan ng mga anghel sa langit. Amen. Ngayon, kung nagkagalang tayo, na ang Diyos ay mabuti. May pagmamuri natin at ipagmalaki natin sa ating pusong isipan na ang Diyos ay mabuti. Ipakilala natin yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo na namatay at binuhay niya maguli upang mahayag yung kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na siyang selyo at shield ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung banal na bundok na Zion na recorded na sa langit. Glorious church, glorified church, no blemish. Iyon ang kalooban ng Panginoon Diyos na mangyayari sa kanyang banal na bayan ay pinaganda ng tahanan sa langit at kalalagyan sa langit eh. Kaya itong si Satan, lahat ng tinayo niyang sinagoga, mararamdaman nila ito ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Wala na akong nararamdaman pang takot sa puso't isip ko eh, kundi kagalakan at inspirasyon ko ang Panginoong Kristo pag tumatayo ako sa buluwagan ng pulpitong ito eh. Para marinig yung kanyang mabuting layunin sa buong mundo. Dahil ayaw niya mapahamak ang mga tao na pinagkalooban niya ng buhay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Kaya ito ho, boldness na boldness to sa social media. Ang daming nagtayuan, ginawang kalakal at pakinabang, konting basbas ng bahay, bayan. Namatay yung tao, dinala sa simbahan, bayan. Wala akong nakalagay na gano'n sa covenant ng Panginoong Kristo. Palakihin natin yung ating mga anak sa daan ng katotohanan patungo sa kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. At ang kasalang magaganap sa reality at legacy ng kasalan, sa estado tayo magpakasal. Legit. Sa spiritual, tayo ang binigyan ng napakadakilang selebrasyon na inihanda ng babaeng maluwalhati na walang dugis at kapintasan. Tayo ang bride, ang banal na bundok ng Zion, ang itinuturing na asawa ng tagapagligtas na sa muli niyang pagparito magiging isa tayong lahat. Naku, ang larawan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na ang lahat ng tuhod ay inuluhod sa Panginoon ng mga Panginoon, na magsasabing si Jesus sa Panginoon ng mga Panginoon. Saan mo magaganap? Sa banal na bundok ng Zion. Dahil ito ang itinuring niyang katipan. Ito ang itinuring yung magiging asawa niya, magiging kaisa niyang espiritu. Sino ang naghanda ng pagkain na tumatagal tayo sa muli niyang pagparito? Di ba ang Panginoong Kristo rin ang naghanda ng pagkain espiritual na gaganapin natin ito? Amen po ba? Kaya kung may natitira pa tayong takot at paggalang at respeto ngayon, isa lang ang i-respeto nating pangalan sa silong ng mga langit eh. Huwag tayo magpakita ng kahit sa kapwa-tao natin, sa patingin natin, ano? Amen po ba? Amen. Ngayon, yung nasasaktan. Bakit tayo nasasaktan? Isipin natin, baka hindi pa tayo nakakalaya sa pagkakaalipin ng sumpa ng kasalanan. Naririnig natin yung katotohanan, naririnig natin magpapalaya sa atin ngayon eh. Para makapagsisi tayo eh. Kung bang makapag-intay at makapagbantay tayo ngayon, nadatnan tayong, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Na sa pagtatapat ng katotohanan eh, kinabubuhay na natin ito ngayon. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti. Kung ang Diyos ang mabuti, sino laban sa atin? Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Kailanman, hindi ko inisip na nung isubo ako ng Panginoon hindi ko inisip na magiging trending ba ito? Magiging viral ba ito? Ang naunawa ko ngayon, ito yung buong katungkulan ng mga tatalima sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Upang parangalan ko ang Panginoon Diyos, buhat sa pasimula. Magbalik na maraming kadakilaan at kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ng Kristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ito lang po yung nakalulugod na pagsiselebrasyon.
Ipinagayak tayo ng nalalabing panahon. Di ho ba ito na yung nalalabing panahon na nakikita na natin yung katuparan ng mga tanda na siya malapit na pumarito? Di ho ba nagkakatakot na ang marami ngayon? Ngayon, kinakasya yung takot, pinapalitan ng pag-asa at kagalakan upang maging inspirado tayo sa Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng relasyon lahat. Ma-engage tayo upang maging mabuti tayong lahat, upang maging righteous tayong lahat. Amen po ba? Amen. Hindi natin may pagmamalaki kung ano may pinagsikapan natin sa mundong ito. Sa isang-isa pa ka, madaling maglaho yan. Amen po ba? Amen. Nakikita ba natin ang nangyayari sa mundo? Hindi na bago. Pagka may nangyaring kalamidad o bagyo, nakikita natin yung mga inipon ng mga nagnasa sa sanlibutan, inaanod lang ng tubig. Ngayon, ano ba ang sinasabi sa ating pagsumikapan natin? Di ba itong naririnig natin na pinapangaral sa social media na dito natin bibigyan ng kapurihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at ikabubuhay? Amen po ba? Amen. Amen. At siya rin ang nagpapatawad ng lahat ng karumihan nating nagawa sa Kanya. Lahat ng pagkukulang nating nagawa sa Panginoong Jesucristo, siya din ang nagpupuno. Wala tayong magagawa kahit isa. Siya ang may ginawa para magawa natin yung ginawa niya na mapalad tayo bawat isa. Amen po ba? Amen. At binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat na naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Inaalala natin at hayag sa labi natin yung tanda ng patotoo na magiging tanda tayo rito at ipakikilala tayo tulad ng lingkod ng Panginoong Jesucristo na may mga tatak ng binhi ng patotoo ang paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ano bilin sa atin? Maraming nangangaral na nagbabahay-bahay. Gumagawa ng negosyo at para makinabang sa mga dinadaya, walang malay. Ano po? Maging masipag tayo sa pagbubulay-bulay araw at gabi. Magpakatapang tayo at magpakatatag tayo araw at gabi. Amen po ba? Amen. Dahil maraming dumarating na kalamidad, na mga unexpected calamity. Natakot na lang ang nararamdaman natin, nasisyak na lang tayo. Amen po ba? Ito yung kahalililong takot natin, naririnig natin sa media. Kung may natitira pa tayo, respeto at paggalang, isa na nga igagalang at irirespeto natin. Isa na nga pagpapakumbabaan natin ng Panginoong Jesucristo na nga nagbibigay ng pag-asa at kagalakan at tagumpay ng pamumuhay natin dito sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Dahil siya nagbigay ng kaligtasan at pangako sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin bilang tao katulad nyo? Nahayag yung katotohanan at pinapahayag ko yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Naunawaan po natin. Amen. Amen. Kaya lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, silyado. Kaya ang bundok ng Zion, silyado yung kaharian, ibinigay niya sa atin at tayo ang kaharian niya na pinagkaharian ng katuwiran ng tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung may paggalang at respeto na pinaniniwalaan natin yung ginawa niyang tanda upang tayo ay ma-purify at tayo ay talagang tumanggap ng perfect na kaligtasan. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat na marami pang mga relihiyon na sumagana, dumami ang membro, magsasambulat pa po sa kahihiyan. Hindi na malaman ngayon yung mga leader ng relihiyon kung saan itatago yung pera nilang, nakulimpat nila dun sa dinaya nila. Maliwanag po sa sikat ng araw yan. O ngayon, yung mambang at mahina at dukha na itinayo sa harapan nyo, eto, hayag na hayag yung katotohanan ipinapahayag ko sa social media ngayon. At wala akong maililim at wala akong maitatago sa inyo dahil tinawag ako sa isang mangmang na kalagayan upang itaas ng Panginoong Jesucristo at ipakilala na pinag-aharian niya ang kanyang kaharian na may paggalang at respeto at pagkalima sa kalooban ng Panginoon Diyos na nagbibigay ng karangalan sa Panginoon Diyos buhat pa simula bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya tinutupad ko po yung habilin
Na yung mga nangangaral na yan ngayon, suli na natin. Kaya ang banal na kasulatan, bawal dagdagan eh. Bawal bawasan. Sino man magdagdag nito, dadagdagan na salot sa buhay. Sino magbawas nito, hindi na makakarating sa puno ng kahoy ng buhay. Naunawaan po ba natin? Amen. Napaka-perfect nung kahatulan eh. Napaka-perfect nung katarungan ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari ngayon eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito, inilayo ako sa kapahamakan ng Panginoon Kristo eh. Kaya yung aking aklat, hayag na hayag eh. Sa social media, yung content kong ginagamit, content na ginawa ng tagapagligtas natin. Ang tagapagligtas natin na napaka-the greatest influencer of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ito, nagsusumika pang iyong abang lingkod na marinig niyo yung tinig ng tagapagligtas natin na excellent upang wala na tayo maging dahilan pa sa lahat ng mga may pandinig na hindi natin nadidinig itong katotohanan pinapangalan sa media. Huwag na tayong pauhuli pa. Wala na sa huli ang pagsisisi. Pag nadinig natin, kauhawan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung akong tao na naririnig nyo na naghahayag ng katotohanan sa social media na may pag-asa tayong lahat at hindi tayo mapapaya sa pagparito, kung akong tao lang na naghahayag ng katotohanan, hindi mapaniwalaan, how much more ang Panginoong Kristo sa huli niyang pagparito? Makatatakas pa ba tayo sa mga tulad tradisyon kung sa isang taong katulad nyo na hindi naririnig nyo, hindi nyo mapaniwalaan? How much more ang pagparito ng anak ng tao? Kaya kakilakilamo po itong darating na pagbubuko. Kaya sa lahat ng nakakarinig, unawain natin mabuti para makatakas tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng mundo. Ano po? At manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta na binibigyan tayo ng pag-asa, ng kagalangan, ng katalinuhan, ng karunungan, ng pagtitiis sa pakingibakan natin lahat. Nakipaglaban tayo sa mga walang kabuluhan, nabubulok at narili lang natin sukal ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kundi ingatan natin at mahalin natin ang katotohanan na narinig natin sa social media. If you love me, sabi ng Panginoong Kristo, kung ako'y iniibig nyo, tutuparin nyo ang aking utos. Dahil ang Panginoong Kristo po ang pangunang utos at panukala ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. And the second commandment, eto, naririnig na natin lahat yung pag-ibig ko sa kapwa ko tao eh. Sa isang mahinang kalagayan at mangmang na kalagayan at dukhang kalagayan ko eh. Pinaghihiyawan ko sa social media to. At lahat ng pagtitiis pinagtitiisan ko. Amen po ba? Amen. Dahil inaari kong lugi at sukal ang mga bagay na nakikita ang dinaraanan ko sa buhay. Pero hindi nagkulang ang Panginoong Kristo sa akin, nakakaraos ako pa araw-araw. Hindi ako umaasa sa mga gumaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ipinapangaral ko ito na walang bayan, walang sukat ang karunungan ng Espiritu. Amen po ba? At naiwawakis ko ang larawan ng tagapagligtas natin, na ang tagapagligtas natin ay Espiritu, at naiwawakis ko ang magiging kalagayan at magiging larawan natin. Na sinabi ng tagapagligtas, itinalaga kong maging kawangis ko kayong lahat. Amen po ba? Amen. Una pa lang, itinalaga niya na ang bundok ng Sayon, kalarawan ng tagapagligtas. Manawa po natin ay wangis ko yung kalagayan ng mga tatalima sa Panginoong Kristo. Kaya tayo binigyan ng napakadakilang responsibilidad na gaganapin natin ito eh. Huwag natin ipinagpapalit sa mga walang halagang bagay. Ano po? Amen. Napakadakila nitong selebrasyon na ginayat ng tagapagligtas eh. Naunawaan po ba natin yung tunay na respeto, yung tunay na paggalang, yung tunay na katapatan sa pakikipag-ugnayan sa ating tagapagligtas? Kaya hindi madaling maligtas. Amen po ba? Dahil aaliin natin, suka lang ang mga bagay na pinagkakaabalahanan natin sa mundo eh. Hindi matanggap ito na mayayaman eh. Kaya yung mga mayayaman eh, hayag na hayag ngayon sa mga pandinig nila ito eh.
Kaya sabi ng Panginoon sabihin nyo rin sa mayayaman ang katotohanan. Hello? Naunawaan po ba natin na may kapagsikan ngayon ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Amen po ba? Amen. Para doon sa mga naunang sinungaling na ginamit sa komersyo itong pangangaral Okay, sila din ang madadaya, sila din ang natatakot. Saan nyo itatago ngayon yung pinagdadayaan nyo doon sa mga puso walang manay? Magsasambulat ang maraming nagpatiuna na pinamunahan ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo natin, tagapagligtas ngayon. Eto, pinapangaral ng katarungan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin yung Panginoong Jesucristo ang napaka-impluensya na ang impluensyang inihatid sa pandinig natin kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya at mga anak at apo hanggang sa mga salit-saling lahi natin. Hindi siya nakakailangan ng maraming pastor. Sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan, maririnig ang tinig niya ng bawat may pandinig. At siya lang ang may kapangyarihan para linisin tayo at patawarin sa kasalanan na nagawa natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng Panginoon, iuukit ko sa inyong puso ang kautosan at isusulat sa inyong mga isip at hindi na mawawala yung aking katwiran sa inyong mga labi hanggang sa inyong magiging lipi at lahi. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan, hindi ko kayong iiwanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, napakinggan natin at pinapahayag sa social media na ang Diyos ay mabuti. Sino laban sa atin? Sino laban sa banal na bundok ng Sayon? Dito siya maghahari. Amen po ba? Amen. Yung pinag-aharian niya, nagpapatotoo. Mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Anong kaharian? Ang i-evaluate natin na may ganitong katayuan ng pagkakaroon at paniniwala. Isa lang ang nakalagay sa banal na kasulatang may hula na pinaganda ng kalalagyan sa lakika. Ang banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga inaawit natin tayo ang pinapastulan ng ating tagapagligtas, tayo kawan niya tayo binili niya na sarili niyang dugo Na ang dugong binabanggit ngayon sa grammar tipa ng kordero. Ito yung blood of Jesus na pinaka-selyo natin na hindi tayo dadaanan ng salot, hindi tayo dadaanan ng mga masamang mangangaral ngayon, kundi pararatingan niya yung mga antikristong mangangaral ngayon na kakilakilabot na kailian, nakasisindak na panlulupaypay at panlalambot at pangihina ng kanilang mga tungod. Amen po ba? Amen. Naanohaan po ba natin magaganap sa maraming naparito? Ito, isang tao lang ako, katulad din pangkaraniwang tao. Kaya yung aking karakter hayag na hayag sa social media. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kung hindi sumasa sa akin ang Panginoong Jesucristo, hindi ko po ba ipaplas ito? Amen po ba? Amen. Amen. Ito, maliwanag na maliwanag yung mababasa nyo dyan sa Book of Malakay, chapter 2. Kung paano ko isinugo na sinasamahan sa kapayapaan at kapanatagan upang akayin ng maraming may pagdinig upang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at pag-asin. Natatangi ako doon sa mga sinungaling na naparitong, nandadaya at ginagamit sa pangangalakal yung pangangaral. Tuwa-tuwa naman pag maganda na ay buhay. Yung consequence na darating, hindi nakita. Pero sinabi na ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias. Hindi na bago. Pinagpauna ng sinabi magaganap Kaya itong nangyayari ngayon, namapas na natin sa mundo Isang palabas lang ito na kung paano natin nakita nagdurusin mga sinungaling ngayon. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin yung pagiging righteous nung paniniwalaan natin? At yung pinapahayag ko
napakatibay at napakatatag na katotohanan na narinig natin sa media. Naipaliwanag ko sa inyo yung kahariang ibinigay sa atin eh. Kaya pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen po ba? Amen. Init pa lang yung dumarating, hindi na natin maintindihan kung saan tayo sisilong. Ano po? Ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen po ba? Kaya ano, magiging dahilan ng mga sinungaling, ng mga liar, ano po? Kaya makikilala niyo isa yun eh, may mga selyo ng patotoo. Silyado. Dahil tayo ang pinakatanda na babalikan ng tagapagligtas, kaya siya umakyat sa langit para paghanda tayo ng dako kalalagyan at babalik siya at kukunin niya sariling kanya na nagtatanyag ng kanyang karangalan at kaluwalhatian sa madigim na dako na sa libutan. Nabalot na ng kasinungalingan ng buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Kaya tayong lahat na pinagtututubos, paniniwala ay pinagkakaloob na regalo sa atin. Na nanggaling tayo sa kabagabagan at pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Sino ho ang naghanda sa ating lahat? Sino nag-alay ng awa at habag sa ating lahat? Isa lang ang pangalan ha. Ang tagapagligtas, ang nagdusa sa krus, hanggang kamatayan, inilibing, binuhay na maguli sa ikatlong araw. Ang kaligtasan, patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng tagapagligtas natin itaas natin yung gawa ng anak ng tao eh. Ito, tinataas ko yung ginawa ng ating tagapagligtas upang maging mabuti kapalaran natin ngayon eh. Isa lang naman ang magbibigay at gagantimpala ng mabuting kapalaran natin lahat upang mabuhay tayo ng inspired tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin at nakita natin yung nangyayaring katuparan ng hula ng mga banal na propeta na makikita pa natin na yung mga kasukulan-sukulan may mga humahandusay sa matinding takot. Amen po ba? Amen. Ayan, meron na akong nakikita. Hindi malaman kung saan magtatakot. Amen po ba? Marami pa. Marami pang darating na magaganap. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoong Kristo. Hindi naman ako nag-i-encourage eh. Ito po yung katungkulan ko bilang taong katulad nyo na ginamit na mensahero para maghayag ng katotohanan sa social media na walang takot, walang alinlangan, nananatiling tapat sa katotohanan, nagpapatotoo, nagsasalita ng salita ng katotohanan. Nangyari katotohanan, sinasalita ko eh. Namatay sa krus, inilibing. Sa ikatlong araw, pinutunayan ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo, binuhay na maguli sa maraming mga bansa. Sa ayaw po ba tayo, sa naririnig natin, dito lang tayo mananatiling tapat at huwag tayong mag-aalinlangan, manindigan po tayong lahat upang matiyak natin yung pag-asa at katiyaan ng kaligtasan natin bawat isa. Makasama natin yung buong sambahayan natin sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo sa katotohanan. Ano sabi sa ating lahat? Tayo ang bayang hirang na sariling pag-aari na pinili ng Panginoong Jesucristo na inihahayag natin yung kaluwalhatian at karangalan niya sa madilim na dako ng mundong ito. Nabatbat na po ng lakad na masama ang mundong ito, kaya inihahayag na natin yung karangalan ng ating tagapagligtas na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magulit. Ipanalangin natin yung minamahal nating bansa upang marinig tayo ng tagapagligtas natin at siya yung maging protector natin sa ating minamahal na bansa. Siya maghihiganti sa bansang Pilipinas na dito nangyari, natupad yung hula ng mga banal na propeta na luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Hello, people of God! Naunawaan po ba natin? Amen.
Kaya ang sayo po, hindi kami naglalagay ng reel na maiksing oras o minutes lang sa reel para maginabang. Hindi kami tinawag para sa pakinabang. Tinawag kami para maghayag ng katotohanan at maligtas ang marami. Tinawag kami para gampanan natin yung tungkulin natin bilang tao. Ito, napaka-greatest duty natin. Ito yung full duty ng tao. Papurihan natin ang Panginoon Diyos na buhat sa pasimbolo, nilalangan langit at lupa. Siya rin lang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya yung word of respect, yung paggalang, siya na lang gagalang at i-respeto natin na may takot at panginginig sa ating paniniwala ang Panginoong Kristo ng po. Ako, inaari kong lugi ko sa lahat ng bagay, sukal sa lahat ng bagay, hindi man ako ginagalang at katawa-tawa ko sa mga nakakakita sa akin, tanggap ko ng lahat eh. Bakit po? Dahil bago ako tumalima, ginawa na ng Panginoong Kristo yung pundasyon ng paniniwala ko. Amen po ba? Amen. Bago ko laitin, siya muna nilait. Kaya ito yung pinapasa kong krus ngayon. Ito yung ikinabubuhay kong ebanghelyo ngayon. Buong tapak mo pinaghihiyawan sa social media yung alwalatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Upang marinig ng mga pagkakalooban ng habag at awa upang maligtas ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Ganun ka-righteous ang pagdideliver ng Word of God. That is the armor of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito po ang kanlungan ko. Ang ebanghelyo na hindi mo ikinahiya na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo na saksing tapat-takot na ninindigan sa pagkabuhay na magulit. Amen po ba? Amen. Kaya daw sabi niya Apostol Pedro doon sa sulat niya, mapalad ang mga nakakarinig dahil tayo yung bahagi ng kanyang banal na bayan na pinili ng sariling pag-aari na pinapastulan ng Panginoon. Ano ang pangalan ng kawan? Na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magulit na tayo ang pinakatanda na babalikan dito, na tayo ang binigyan ng tanda, na maunawaan natin yung tanda, na saksi tayo sa pagkabuhay niya na magulit, na babalikan niya na sariling kanya. Banal na bundok ng Zion na nakatala sa langit na pinaghandang kalalagyan. Amen po ba? Amen. Baluin po natin kung meron pang iba tayong dapat malaman. Genesis after Revelation, ang kordero ay nakatayo sa banal na bundok ng Zion. Ninasa ng tagapagligtas ang puso ng bawat isa na gawing tahanan magpakailan-kailan pa man. Kaya po, binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparitong lahat. Pag-asa ay binibigay sa atin, kagalakan, upang tayo maligtas lahat. At huwag tayo makaramdam ng takot sa muli niyang pagparito. Ikabuhay po natin itong pagkain, hindi napapanis na tumatagal. That is spiritual immunity. Amen po ba? Amen. Amen. Sa isang hamang at mukhang kalagayan, nakaharap ako at nakalantag sa social media. Titingin ako sa inyo ng mata sa mata. Ito, ang buong katungkulan ng tao. Yung pinaninindigan ko at pinaniniwalaan ko na saksi ko sa pagkabuhay naman. Ano sabi sa Revelation? Mapalad ang bumabasa at nakarinig ng aklat ng hula na ito na paniniwalaan po natin, sinasabi sa ating lahat na ang may pandinig, makinig at unawain ng mabuti, sinasabi ng tagapagligtas ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ni Jesus na sasabihin si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi ng tagapagligtas sa ating lahat, sa lahat ng nakakarinig na tatalima, ako'y madaling paparito. Di ba binibigyan na tayo ng pag-asang lahat? Amen po ba? Muli binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay siya ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Kapayapaan po ay siya ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli.
God bless people of Zion. God bless to all listeners and participants and believers and followers. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig na dumating ang espiritu ng pagkaunawa at pag-asa, katalinuhan at pagkaunawa sa ating lahat na may pandinig upang wala tayo maging excuses na hindi natin nadinig ito at mabaon natin ang bunga ng pananampalataya na mapuspos tayo ng pagkaunawa, ng pag-asa at kagalakan na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito ay may iniintay tayong mangyayari sa atin bawat isa na tayo isasalubong sa alapaap sa muli ng pagparito. God bless people of Zion. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat, Ama, sa pagtayo ko na inihayag mo ang aking langit at ginamit mo ko bilang lupa na ginawa mong tahanan at ihayag ko ang iyong walang hanggang kabutihan at kabanalan sa maraming may paningin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan bilang mga saksi sa pagkabuhay ng mamuni. Sa pangalan ng Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng mga iniibig ng ating Panginoon, pakaingatan po natin ang mga salitang ating narinig na nagbubuhat sa mga lingkod ng Panginoon. Sapagkat tunay nga na tinanggap na natin ng napakadakilang biyaya ang paglilingkod na kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itaas ang pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Itaas natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, tunay Panginoon, na buong kagalakan namin inihahandog ang manghain ng katwiran. Unang-una, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan at gayon din sa mga minamahal namin mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat dumating sa amin ang pagkaunawa na ilagay mo kamo, na inilagay mo ang bawat isa sa amin sa isang dako o sa isang kalagayan kung saan ang aming paglilingkod ay may paggalang at katakutan na ito'y tunay mong kinalulugdan sa tuwing ang iyong bayan ay nakikita mong sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, sa bunga ng mga labi na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagkakasugo sa iyong lingkod na upang sa pamamagitan ng kanyang labi ay mailathala sa buong sanlibutan ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay ayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy na
magpuri at magtaas ang pagpasalamat sa iyo sapagkat tunay nga Panginoon na sa aming pananampalataya tinanggap namin ang isang kaharian na kailanman ay hindi magagalaw. Amen. Salamat Panginoon, nagagalak kami na papurihan ang isang Diyos na tunay na mabuti na nakilala namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sumayo Panginoon ang aming dalangin na pagpasalamat at pupuri sa pangalan ni Kristo Jesus na ang tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Magalak tayo mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.